Ang Marvel movie na ang The Wolverine Extended Cut ang ating Tagalog recap ngayong araw mga Juan. Ito ay isang sci-fi action fantasy film na na-release noong 2013. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang pelikula. Sa taong 1945 sa Nagasaki, Japan na nasa World War II, matapos makita ng mga sundalo ang dalawang jet fighter ng Amerika na magbabagsak ng atomic bomb ay nagkagulo na ang buong camp, pero si Ichiro Yashida ay pinalaya ang kanilang mga bilanggong Amerikano. Si Logan na nasa loob ng bakal na kulungan niya at pinapanood ang nangyayari sa paligid ay pinuntahan rin ni Yashida upang palayain. Ngunit tumanggi siya dahil hindi nila matatakasan ang bomba na babagsak sa kanila at sinabihan niya si Yashida na pumasok na rin roon. Ang mga kasamahan naman ng lalaki ay inaya na siyang isagawa nila ang kanilang harakiri o ang pagpatay sa sarili. Binagsak na roon ang atomic bomb at nang sasaksakin na ni Yashida ang sarili ay pinigilan siya ni Logan at tumalon sila sa kulungan niya. Ang bakal na pinto ng kulungan ay prinotekta ng bida rito mula sa pagsabog. Pagkatapos ay nakita siya ni Yashida na labis na nasunog pero mabilis na gumaling ang mga sugat niya dahil sa kanyang regenerative mutant power. Bilang malaking pasasalamat ay binigay ni Yashida ang espada niya kay Logan pero tumanggi siya at sinabing itabi ito at balang araw ay kukunin niya ito sa kanya. Napunta na sa kasalukuyang panahon ang istorya at si Logan ay tumira na uli sa kabundukan ng Canada matapos ang 7 taon noong iniwan niya ang X-Men. Ngayon ay tila isang ermitanyo na si Logan at madalas nakakasalubong sa bundok ang isang grizzly bear, ngunit patuloy na binabangungot si Logan kay Jean Grey sa pagsaksak niya rito sa tiyan noon. Naubusan ng battery ang radyo niya kaya't pumunta siya sa bayan upang bumili ng bago at nakasalubong niya rito ang grupo ng mga mangangaso. Kinagabihan ay nakita niyang naghihingalo ang grizzly bear mula sa tama ng palaso sa kanya pero nagawa niyang patayin ang mga kasamahan ng mangangaso na umatake sa kanya. Dahil sa labis na nahihirapan ng oso sa sitwasyon niya ay tinapos na ni Logan ang kanyang buhay. Pagkatapos ay pumunta ang bida sa bar kung nasaan ang natitirang hunter na umatake sa grizzly bear. Sinaksak ni Logan rito ang palaso niya at sinabing illegal ito dahil may lason ito na nagdulot ng pagwawala ng oso at nakapatay pa ng mga kasamahan niya. Sumagot ang lalaki na hindi niya nilagyan ng lason ang kanyang palaso at hinampas ang baso niya kay Logan at inatake siya ng isang lalaki sa bar. Papatumbahin na ni Logan ang mga lalaki roon pero pinigilan siya ni Yukio at sinabing hindi na niya kailangan na patayin sila dahil mamamatay na rin ang mga ito sa sunod na linggo sa kanilang truck. Pagkatapos ay inatake ni Yukio ang lalaking mangangaso at sobrang bilis na humiwa siya ng maraming mga bagay roon gamit ang kanyang espada. Inaya naman niya si Logan na sumama sa kanya at sumakay sila sa kanyang kotse. Ang employer raw ni Yukio na si Yashida ay pinahanap siya sa kanya nakaraang taon pa upang ibigay ang espada roon. Ngayon ay matanda na siya at malapit ng mamatay pero nais nitong magpasalamat kay Logan sa pagligtas niya noon sa kanya ng personal sa Tokyo, Japan. Kinaumagahan ay sumakay sila ng private jet ni Yashida papuntang Tokyo at habang nasa biyahe ay nasabi ni Yukio kay Logan na may abilidad siyang makakita ng kamatayan ng mga tao. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na araw ay narating na nila ang Japan at pinaliwanag ng babae na pagkatapos ng World War II ay tinulungan ni Yashida ang Japan na makaahon sa gera at hindi nagtagal ang korporasyon niya ang naging pinakamalaking kumpanya sa bansa. Maya-maya ay narating na nina Logan ang mansyon ni Yashida na puno ng mga armadong security staff dahil sa madalas na pag-atake roon ng mga Yakuza. Pagkatapos ay napansin niya sa loob ang anak ni Yashida na si Shingon na magaling na nag-eensayo ng Japanese martial art. Ilang saglit ay nakita ni Yukio ang matandang si Yashida sa kanyang silid na kausap ang apo nito na si Mariko. Si Mariko at Yukio ay sabay lumaki at nagtuturingan na magkapatid. Sa sunod na eksena si Yukio ay pinaliguan muna si Logan sa kanilang mga serbidora at ganupitan ng buhok at inahitan. Pagkatapos ay hinarap na ni Logan si Yashida sa silid nito na may mga nanobots sa loob ng kanyang katawan. Nakita niya roon ang painting sa pader na ayon kay Yashida ay ito ang Black Clan ng mga ninja warriors na nagpoprotekta sa kanilang pamilya ng mahigit 700 years. Ang oncologist ni Yashida na si Dr. Green ay umalis muna sa silid at sinabi niya kay Logan na ang pagiging immortal ay isang sumpa para sa kanya at nabubuhay siya ng napakatagal ng walang dahilan kung bakit. Pero ang Yashida Industries ay nakagawa ng paraan na mapasa ang regenerative ability ni Logan sa ibang tao upang maging mortal na siya at mamuhay ng normal at tumanda. Kung ipapasa niya ito sa kanya ay gagamitin niya ito upang protektahan ang kanyang kumpanya at pamilya lalo na kay Mariko na maraming nagtatangkang pumatay. Pero si Logan ay mariin na tumanggi kay Yashida at inalisan na siya.
Maya-maya ay si Shingen naman ang kakausapin ng matanda pero agad na pinigilan siya ng anak niya na si Mariko, ngunit galit na sinampal niya ito na nakita ni Logan sa di kalayuan. Dahil sa sobrang bigat ng kalooban ay nagtangkang tumalon sa bangin si Mariko pero mabilis na pinigilan siya ni Logan. Ilang saglit ay hinarap na ni Shingen ang ama niya at sinabi nito na matapos ng ilang taon na pamamahala niya sa kumpanya na kamuntikan ng bumagsak ay tatanggalin na niya siya bilang chairman at papalitan na ng iba. Ngunit sumagot si Shingen na hindi niya ito hahayaan na mangyari. Samantala si Yukio ay sinabihan si Logan na ihahanda na niya ang jet para sa pag-uwi niya bukas at matulog muna siya roon. Maya-maya nang natutulog na si Logan ay napanaginipan uli niya si Jean at nagkahalikan sila. Ngunit ito pala ay si Dr. Green na tila nag-iwan sa katawan niya ng kakaibang bagay. Sa sunod na eksena ay nakita ni Logan si Yashida na binawian na ng buhay at labis na pinagsisihan ni Yukio na hindi niya nakita ang kamatayan nito. Kinabukasan ay dumalo sina Logan sa libing ni Yashida na dinaluhan ng maraming tao pati na ni Dr. Green, habang ang ninja warrior ng Black Clan na si Kenoichi Harada ay nagbabantay sa bubong upang protektahan si Mariko. Nakita ni Logan roon ang babae na kasama ang fiancé niya na si Noburo. At maya-maya ay nilapitan siya ng mga monghe ng templo, pero napansin ni Logan na nagpapanggap lang ang mga ito at sinabihan si Mariko, ngunit ang isang monghe ay agad na binaril si Logan at labis na nasaktan siya rito. Pagkatapos ay dinala na ng mga ito ang babae. Ang mga ito pala ay miyembro ng Yakuza pero ang bida ay pinilit na tumayo at nakipaglaban sa iba pang mga Yakuza roon. Habang si Yukio ay magaling na nagpatumba ng iba pang mga kalaban sa daan. Samantala si Dr. Green ay tinutukan ng isang lalaki pero dinilaan niya ito ng lason sa muka. Patuloy na nakipaglaban si Logan sa maraming miyembro ng Yakuza sa paligid, ngunit nabaril siya ng isa at labis na nasaktan uli siya rito. Pero matapang na nakipaglaban pa rin siya sa mga Yakuza gamit ang kanyang mga adamantium claw. Samantala si Harada mula sa taas ay inaatake ng kanyang pana at palaso ang mga kalaban at ilang saglit si Logan ay hinabol ang mga Yakuza na dala si Mariko. Kahit nahihirapan ang bida sa sitwasyon niya ay napabagsak niya ang mga ito. Ngunit ilang saglit ay inatake pa rin sila sa daan ng mga kalaban pero magaling na pinatumba ni Harada ang ibang Yakuza. Si Mariko ay pinabagsak ang isang lalaki at tumakbo siya sa kalsada ng syudad pero sinundan siya ni Logan habang hinahabol sila ng maraming mga Yakuza. Si Harada naman ay tumakbo sa mga gusali ng syudad at mula roon ay nagpatumba siya ng ilang mga kalaban na humahabol kina Logan. Maya-maya ay sinabihan ni Mariko si Logan na ligtas na siya roon at pumunta na siya sa ospital upang magamot ang mga sugat niya. Pagkatapos ay sumakay ng bullet train ang babae pero sinundan pa rin siya rito ni Logan at tinanong kung saan niya planong pumunta. Sumagot si Mariko na pupunta siya sa dulong istasyon kung nasaan ang dating bahay nila at dito ay hindi na sila masusundan ng mga Yakuza. Sa sunod na eksena ay gumamit ng palikuran si Logan at paglabas niya roon ay nakaabang na sa kanya ang mga miyembro ng Yakuza na agad na nilabanan niya. Ang iba ay nahulog ng bida sa tren pero ilang saglit lang ay nahulog na rin siya sa butas kasama ng isang kalaban. Pumunta sila sa bubungan ng sasakyan at inatake ni Logan rito ang lalaki ng kanyang mga claw at pinatalsik sa tren. Pagkatapos ay umalis sila ni Mariko ng tren at pumasok sa kalapit na hotel upang doon muna magpagabi. Pinatulog na ni Logan ang babae sa kwarto habang siya ay nagbabantay sa labas, ngunit may isang Yakuza na nakahabol sa kanila roon at tinulak si Logan mula sa gusali. Kinuryente naman siya ng iba pang mga Yakuza ng maraming beses pero pinabagsak ni Mariko ang dalawa sa mga ito at ang isa ay kinuryente rin ni Logan pero ilang saglit lang ay nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras ay nagising ang bida na ginamot at tinahi ang mga sugat niya ng anak ng may-ari ng hotel na isang student veterinarian. Nasabi naman ni Logan na malamang kaya siya nang hihina ay kagagawan ito ng doktor ni Yashida. Sa sunod na araw ay narating na nila ang dating bahay ni Mariko sa Nagasaki at nalaman rito ni Logan na dating kasintahan pala ng babae si Harada. Maya-maya ay nagluto si Mariko ng makakain nila at nang kumakain na sila ay nakwento niya kay Logan na noong nasa mansyon sila ng lolo niya ay sinabi nito sa kanya na after 3 days sa pagbasa ng Will of Testament niya ay siya na ang magmamay-ari ng buong kumpanya. Samantala si Shingen ay pinatugis pala si Mariko kay Noburo mula sa mga Yakuza nito at malapit na nilang malaman ang lokasyon nila. Kinaumagahan ay tinawagan ni Mariko si Yukio at sinabi sa kanya kung nasaan sila at napagdesisyonan nito na puntahan sina Mariko, subalit kinagabihan ay napanaginipan ni Yukio kung paano mamamatay si Logan. Sa sunod na araw ay nakita ni Logan si Mariko na dinukot ng mga Yakuza at agad na hinabol niya ang mga ito. Ang isa ay nahila niya ngunit nagawa ng makaalis ng mga kalaban dala si Mariko. Pero mula sa Yakuza na naiwan roon ay nalaman ni Logan na si Noburo ang nagpadukot sa babae. Pagkatapos ay nakita ng bida sa daan si Yukio at sinabihan niya siya na pupuntahan nila si Noburo. Pagdating nila sa lugar ay sinabihan ni Yukio si Logan na nakita niya siyang namatay habang hawak ang puso niya na hindi na tumitibok.
Pero si Logan ay desperado pa rin na iligtas si Mariko at pinasok nilang dalawa ang condominium unit ni Noburo. Nakita nila siya roon na may kasamang dalawang babae at pinaalis ni Logan ang mga ito. Pagkatapos ay pinagsusuntok niya ang lalaki ng ilang beses at tinanong kung bakit pinapatugis niya ang kanyang fiancé sa mga yakuza. Sumagot si Noburo na mula noong nagkasakit si Yashida ay naging obsessed na siya kay Logan na pahabain rin ang buhay niya sa pagkolekta ng mga adamantium sa kanyang laboratory. Nagdulot ito ng pagka-bankrupt ng kumpanya na tinago nila ni Shingon sa mga stockholders at ngayon ang lahat ng ito ay papasa niya kay Mariko. Pero pinapapatay sa kanya ni Shingon ang babae kapalit ng malaking pera. Si Logan naman ay galit na hinulog si Noburo sa gusali na bumagsak sa isang pool. Samantala si Mariko ay binalik na sa mansyon at hinarap kay Shingon, ngunit habang nakikipag-usap ang lalaki sa anak niya ay palihim na umaatake sa buong mansyon ang napakaraming mga ninja warriors ng Black Clan. Pinabagsak ng mga ito ang lahat ng mga miyembro ng Yakuza at ng mga security staff ni Shingon sa paligid. Dahil naman ayaw ni Shingon na palitan siya ng anak niya sa kumpanya ay plano niyang ihulog si Mariko sa bangin. Ngunit nakita niyang napalibutan na siya ng mga ninja warriors sa kanyang opisina at si Mariko ay kinuha ng mga ito na pinangungunahan ni Harada. Ilang saglit si Viper ay nilapitan si Shingon at naglagay ng lason sa isang ballpen roon na sinaksak niya rito upang itigil na niya ang pagtugis kay Mariko. Maya-maya ay nakarating na sa mansyon sina Logan at nakita ang mga security na pinabagsak ng Black Clan, pati ang mensahe kung nasaan si Mariko na ayon kay Yukio ay ito ang village ni Yashida na may kalayuan roon. Samantala si Shingon na buhay pa rin ay kinuha ang mga espada niya at sinuot ang kanyang samurai suit. Si Logan naman ay naisipan na iscan sa equipment ni Yashida ang katawan niya at nakita sa kanyang puso ang isang parasite nanobot na ang nagdadahilan ng panghihina niya. Sinimulan tanggalin ito ni Logan ngunit pinigilan siya ni Yukio dahil yun na ang pangyayari na nakita niya na mamamatay siya. Subalit dumating roon si Shingon at tinangkang atakihin si Logan pero pinigilan siya ni Yukio. Patuloy na kinalaban ng babae si Shingon ng buong lakas habang si Logan ay nagpapatuloy rin kunin ang nanobot sa puso niya. Hindi nagtagal ay natanggal na niya ito sa kanya subalit huminto ng tumibok ang puso niya at nawalan ng malay. Pero habang nakikipaglaban si Yukio kay Shingon ay unti-unti nang gumagaling ang mga sugat ng bida. Nang tatapusin na ni Shingon si Yukio ay mabilis na pinigilan siya ng bida at hinagis ng malakas. Silang dalawa naman ni Logan ang naglaban at dahil bumalik na ang lakas niya ay madali siyang nakakalamang sa lalaki at napapabagsak ng maraming beses. Si Shingon ay matapang na nakipaglaban pa rin sa kanya ng buong lakas pero ilang saglit lang ay tumigil na si Logan na kalabanin siya at inalisan na. Subalit sinaksak pa rin siya ni Shingon kaya't sinaksak rin niya ang kanyang mga klorito. Sa kasalukuyan na iyon si Mariko ay nadala na sa Yashida Research Center at si Viper ay pinatulog siya ng kanyang toxin. Pagkatapos ay binigyan ni Viper si Harada ng lason na ilalagay niya sa kanyang palaso na makakapagpabagal kay Logan. Maya-maya nang nagising na si Mariko ay nakita niya roon ang malaking robotic exoskeleton na si Silver Samurai. Hindi nagtagal ay narating na ni Logan ang village na kinaroroonan ng research center ni Yashida. Nakaharap niya sa lugar ang ninja warrior na si Harada na mabilis na nilabanan siya pagkatapos ay inatake na rin si Logan ng marami pang miyembro ng Black Clan kasama si Harada. Ilang saglit ay pinapunta ng lalaki roon ang mga ninja warrior nila sakay ng mga motorsiklo. Kinalaban si Logan ng mga ito at nahuli ng kanilang lambat pagkatapos ay kinaladkad siya sa daan. Pero dumating na sa lugar si Yukio at sumakay ng snowblower truck upang sagasaan ang ibang mga kalaban. Nagawa ng makaalis ni Logan sa lambat at inatake ang ninja na humila sa kanya. Tumalon siya sa truck ni Yukio at pinaalis ito rito pagkatapos ay pinasabog niya ang sasakyan sa harap ng mga kalaban. Ilang saglit ay tumakbo papuntang laboratory si Logan subalit ang karamihan sa mga ninja warriors ni Harada ay inatake siya ng mga palaso na may lubid upang pigilan siya. Patuloy na nagpatama ng palaso sa likod ni Logan ang mas marami pang mga miyembro ng Black Clan, hanggang sa pinana siya ni Harada ng palaso na may lason ni Viper na agad na kinabagsak niya. Maya-maya ay nagising si Logan na nasa loob na ng Yashida Research Center at nakagapos ang mga kamay sa machine na nilikha ni Viper. Nakita roon ni Logan ang malaking robotic na si Silver Samurai na ayon kay Viper ay gawa ito sa adamantium katulad niya. Samantala si Mariko na nasa di kalayuan ay sinabihan ni Harada na kailangan niya siyang pagkatiwalaan. Ang totoong masama ay si Viper at kailangan nila siyang tapusin. Nagkahalikan sila pero sinaksak siya ni Mariko at agad na tumakbo. Si Viper naman ay ginalit si Logan upang ilabas niya ang kanyang mga claw para sa kanilang proseso. Pagkatapos ay tumayo na ang Silver Samurai at nilabas na ang nag-iinit na espada niya upang putulin ang mga claw ni Logan pero mabilis na pinigilan ito ni Mariko. Si Harada ay pinana si Viper at nahulog ito sa gitna ng pasilidad.
Buong lakas naman na tinulak ni Logan si Silver Samurai sa mga hagdanan pero agad na inatake siya rito ng kalaban. Samantala si Viper na nabuhay pa rin sa atake sa kanya ay nagpalit ng balat at tinanggal ang kanyang buhok. Ilang saglit ang Silver Samurai ay nagawang putulin ang mga claw ni Logan sa kanang kamay. Bigla siyang nahulog sa kinaroroonan ni Viper at inatake siya nito ng ilang beses. Pero ang bida ay nagawang wasakin ang power supply at nawalan ng kuryente sa buong laboratory. Si Yukio naman ay nakapasok na ng gusali at nakipaglaban siya kay Viper. Maya-maya si Logan ay nagawang makuha ang isang espada ng kalaban ngunit ang Silver Samurai ay napapabagsak siya ng ilang beses. Nang puputulin nito ang mga claw ni Logan sa kaliwang kamay ay inatake siya ni Harada subalit agad na napatumba siya ng Silver Samurai. Pero ang bida gamit ang espada ng kalaban ay nagawang wasakin ang ulo niya at tinulak siya sa gitna ng pasilidad ngunit kamuntika na siyang mahulog sa bangin sa labas ng gusali. Samantala si Yukio na nakikipaglaban pa rin kay Viper ay nagawang talian sa leeg at sinabit sa cable ng elevator pagkatapos ay binagsak ng elevator. Ilang saglit ang Silver Samurai ay nagawang putulin ang mga natitirang claw ni Logan at sinimula na kunin ang kanyang regenerative mutant power mula sa mga naputol na claw niya. Ang nasa loob pala ng suit ay si Yashida at habang unti-unting nanunumbalik ang pagkabata niya dahil sa kapangyarihan ni Logan ay unti-unti namang natutuyot ang katawan ng bida at nanghihina. Pero ang mga putol na adamantium claw ni Logan sa sahig ay kinuha ni Mariko at hinagis ang isa sa ulo ng lolo niya at nakabitaw na siya kay Logan. Ang isa pang claw ay sinaksak ng babae sa leeg ni Yashida, pagkatapos si Logan ay winasak ang harap ng suit nito at sinaksak ng mga bone claw niya at hinulog sa gusali. Sa sunod na araw, sina Logan at Yukio ay nagpaalam na kay Mariko na naging CEO na ng Yashida Industries. Sumakay na sina Logan sa private jet ng kumpanya at natanong rito ni Yukio kung saan sila pupunta pero ang bida ay wala pang ideya kung saan. Sa deleted alternate ending ay binigyan ni Yukio si Logan ng isang case na naglalaman ng bagong yellow suit niya bilang si Wolverine. Sa mid-credits scene, pagkalipas ng 2 taon si Logan na nasa isang airport ay napansin na umaangat ang mga bakal na bagay sa paligid. Agad na inatake niya si Magneto na nasa likod pero napigilan siya nito. Sinabi ni Magneto sa kanya na may bago silang kalaban na lumilikha ng mga sandata na tatapos sa lahat ng mga mutant. Si Charles Xavier naman na pinahinto ang lahat ng tao roon ay labis na kinagulat ni Logan na makitang buhay pa siya. Pero sinagot niya sa bida na hindi lang siya ang may mga kahanga-hangang abilidad, at lumalabas na nagtutulungan sila ni Magneto para sa kanilang misyon. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Malupit na shoutout kila John G. Joseph, Jasper Ali, Makun Quaris, Robbie Langto, Inspirational Manticore, Engelbert de la Calzada, kay Anthony Dituya, kay Prediptech, at kay Grace Mariantao. Salamat po sa palaging pagsuporta nyo sa channel natin. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.